Pinakakansela ni Presidential son Paulo Duterte sa korte ang piyansa ni Senador Antonio Trillanes IV. Ito'y matapos lumabas ng bansa si Trillanes nang hindi umano humihingi ng permiso sa korte na isang paglabag sa kondisyon ng kanyang pansamantalang kalayaan. Matatandaang December 10 noong nakaraang taon, naglagak ng 76,000 pisong piyansa si Trillanes para sa kasong libelo na isinampa ni Paulo Duterte at umalis papuntang Europa para sa serye ng kanyang speaking engagements ng sumunod na araw. Nitong Martes, hindi kinatigan ng Davao City Regional Trial Court Branch 54 ang hiling ng Department of Justice o DOJ na hold departure order o HDO laban sa mambabatas. Sa 5 pahinang desisyon ni Judge Melinda Dayang-Hirang, iginiit nito na hindi flight risk si Trillanes at sinabing naniniwala siyang susunod ang mambabatas sa mga kondisyon ng kanyang provisional liberty. Hiniling ng ACT Teachers Party List sa Court of Appeals o CA na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at ipatigil ang profiling ng Philippine National Police o PNP sa mga guro. Ayon sa grupo, patuloy ang pagsasagawa ngayon ng mga pulis ng profiling upang alamin kung sino-sino ang mga guro na miyembro ng ACT Teachers. Sa 37 pahinang petisyon ng grupo, iginiit ng mga ito na unconstitutional at illegal ang pagsasagawa ng profiling dahil nilalabag umano nito ang karapatang pantao, freedom of association and assembly, freedom of expression at privacy. Ayon sa ACT, ngayon ay may takot na sila sa kanilang seguridad at privacy lalo pat may banta na nila ng harassment sa kanilang mga opisyal. Una nang iginiit ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na walang nilalabag na karapatan ang kanilang operasyon o profiling. Una sa ating mga balita ngayong hapon, may nagaganap na umanong vote buying sa Cotabato City kaugnay ng papalapit na plebisito para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law sa darating na Lunes. Handa namang imbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC ang alegasyon na ito na vote buying. Mula sa Cotabato City, itong balita ni Nel Maribuhok. Live. Nel, go ahead. Habang papalapit na nga itong plebisito sa darating na Lunes, nagiging mas mainit ngayon ang usapin sa kampanya para sa ratifikasyon ng Bangsamoro Organic Law o BOL, kung saan lumulutang na ang usapin ng bentahan ng boto. Isa si alias Mahid sa nabigyan ng isang identification card mula sa isang grupo ng Citizens Arm na nagsusulong ng yes vote sa Cotabato City. Nabiglaan niya siya nang tumawag ang kanyang kaibigan na pinakukuha ang kanyang ID na hindi naman umano niya inaplayan o naging miyembro ng grupo. May katapat umano na salapi ang pagbibigay ng ID, lalo na kapag bumoto pabor sa BOL. Kung may ID ka, paparsya lang ka ng 200 pesos. So, ibig sabihin, lahat ng nagkuha ng ID nito, so binigyan ng 200 pesos. Ang team leader is 1,000. Ang sinabi sa akin is, basta butuan ng yes. This is vote buying, no? Umapila si Cotabato City Mayor Francis Cynthia Giani Sayadi sa Commission on Elections na siyasatin ang naturang vote buying. Sagot naman ng COMELEC, iimbestigahan nila ang naturang aligasyon na vote buying. Sinubukan rin ng UNTV News na tawagan ng numero ng hotline na nasa likod ng ID upang makuha ang panig ng nasabing grupo na may pakana sa pagbibigay ng ID, ngunit hindi ito makontak. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Samantala, ayon sa alkalde, para sa kanya, hindi na sana kailangang isailalim pa sa kapangyarihan ng COMELEC ang syudad kaugnay ng papalapit na referendum. But with the presence of the military, martial law naman ngayon, I think that's more than enough. Sa ilalim ng umiiral na batas, maaaring mapasailalim sa kontrol ng COMELEC ang isang lugar kung meron itong kasaysayan ng tunggalian sa politika na maaaring pagmulan ng karahasan. Kapag nasa full control ng COMELEC ang isang bayan, may kontrol ang komisyon sa law enforcement agencies at military officers na nakadistino sa lugar. Idiniklara nga na walang pasok bukas dito sa Cotabato City sa lahat ng level ng eskwelahan upang bigyan daan nga itong magiging event na dadaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan pangungunahan niya itong kampanya
para nga sa pagpabor ng mga residente dito sa Cotabato City, dito sa BOL. Attorney Reg. Nel, gaano katalamak yung sinasabing vote buying dyan? Kasi meron tayong isang lumutang na tao na nagsasabing nakatanggap nga siya ng ID. Meron pa bang mga ibang mga tao na nagpapatotoo doon sa sinasabi nito? Base doon sa ipinakita sa atin ng alkalde, nasa 8 IDs yung ipinaresenta niya sa media, pero marami pa raw yun na mga ID na ito nga ay may katapat na salapi kung ikaw ay boboto ng yes dito sa BOL. Pero sa ngayon ay wala pa tayong eksaktong datos kung ilan ba itong nabigyan ng ID. Pero ito nga ay sinasabi ng alkalde kanina ay halos lahat ng barangay dito sa Cotabato City ay nabigyan itong ID na ito. Attorney Reg. Nel, medyo konti na lang ang araw na nalalapit bago maganap yung plebisito dyan. At sinasabi ng COMELEC na they will investigate the matter of vote buying. Paano nila gagawin to in such a short time? Because alam ko na the COMELEC on Bank has to issue a resolution kung ipapasailalim nga ba sa COMELEC control yung mga bayan na yan na may massive vote buying allegedly, no? So paano at sino yung mga ahensya na pwede makapag-imbestiga niyan? Kasi for all we know, baka wala na ring oras to do those things. Wala pa tayong eksaktong sagot mula sa COMELEC sa pamamagitan ng spokesperson na si Director James Jimenez. Pero inaasahan natin na darating a day before ng plebiscite si Jimenez dito sa Cotabato City at tatanungin nga natin kung ano itong susunod nilang hakbang dito sa alegasyon ng vote buying, itong darating na plebisito sa darating na Lunes. Pero we expect na mas magiging mahigpit yung seguridad na ipatutupad dito sa Cotabato City. Nasabi din sa atin ng alkalde na inaasahan din niya na may mga citizens din na lalapit pa sa kanya para ipresenta itong ilang pang mga ebidensya. So sa ngayon, kumakalap pa naman ng ebidensya itong alkalde dito nga sa sinasabing vote buying dito sa Cotabato. Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat ng live mula sa Cotabato City. Idineklara namang special non-working day ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang January 21, 2019 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, Isabela City, Basilan at Cotabato City dahil sa plebisito para sa Bangsamoro Organic Law o BOL sa bisa ng Proclamation No. 646. Ito ay upang bigyang daan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na makalahok sa plebisito. Samantala, bukas na katakdang magtungo sa Cotabato City si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makibahagi sa isang malaking rally at hikayatin ang publikong suportahan ang BOL. Nanawagan ang COMELEC Region 11 sa publiko na huwag suportahan ang premature campaigning ng mga kandidato sa 2019 elections. Ito ang balita ni Diane Ventura. Inamin ni COMELEC Region 11 na hindi nila mapipigilan ang paglalagay ng mga campaign posters ng mga kandidato para sa 2019 midterm elections sa kabila ng hindi pa simula ng opisyal na pangangampanya. Ayon kay COMELEC Region 11 spokesperson Attorney Krista Samantha Caballero, epektibo lang ang prohibisyon ng Rules and Regulation ng Fair Election Act sa pagsisimula ng campaign period. Pebrero 12 sa mga senatorial at party list representative at Marso 29, 2019 naman para sa mga local officials. Kaya naman nananawagan ang COMELEC Region 11 sa publiko na huwag suportahan ang premature campaign ng mga kandidato sa 2019 elections. Well, as I said, wala tay particular balaod or provision sa ato karon sa resolution na ibawal na nimo. So dili siya pwede makasuhan og election offense. So what can you do as a homeowner? Tanggalan na siya, sir. Tanggalan na siya, kasabi sila, pangaway sila, kay respeto kay masking unsay buhaton nila sa sulod sa imuhang teritoryo, imo man ang katungod. Diba? So basig pwede nato sa ibutang kung iyang ibalik-balikon, tapos kailara ka sa nagbutang, basig naatay other provision, dili from COMELEC, but from other provision nato sa revised penal code, nga pwede nato sila patubagon dito. Dagdag pa ni Caballero, dati ay may batas sa pagpi-premature campaign. Before, pag masking unsa nga form, ano na siya, premature campaigning na siya. So punishable na siya pag wala pa nagsulod ang campaign period. However, this law was been abolished because of a 2009
decided case by the Supreme Court. Tinanggal nila yung premature campaigning. Papasok lang daw yung isang kandidato nag-file ng certificate of candidacy, they are only considered as candidate pagsulod sa campaign period. Nagpaalala rin naman ang ahensya sa mga kandidato na iwasan at huwag samantalahin ang paglalagay ng mga malalaking thank you, tarpaulin at posters sa mga okasyon ng mga barangay para sa patas na eleksyon. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Magsasagawa ng mock elections ngayong Sabado ang Commission on Elections o COMELEC bilang paghahanda sa parating na halalan sa Mayo. Mula sa COMELEC, itong balita ni Aiko Miguel, live. Aiko! Yes, Attorney Reg, magandang hapon. 60 lugar sa bansa ang napili ng Commission on Elections na pagdausan ng mock elections sa darating na Sabado, January 19 bilang paghahanda sa May 2019 midterm elections. Tig-100 registered voters ang lalahok sa mock election sa 57 polling places sa buong bansa. Magsisimula ang botohan alas 6 umaga at matatapos ng alas 12 ng tanghali. Sa Metro Manila, Attorney Reg, pagbobotohin ang aktwal na bilang ng mga registered voters sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, Barangay Pinagbuhatan sa Pasig at Barangay 669 sa Maynila. Kaya inaasahang tatagal hanggang alas 6 ng gabi ang mock elections sa mga nabanggit na barangay. Layo ng mock elections na makita kung maayos nagagana ang automated election system at kung ano ang posibleng maging problema sa araw ng halalan. The mock elections will test and ensure the security features, accuracy, and functional capability of all of these elements, no? The voter registration verification system, the VCMs, the transmission devices, and the consolidation and canvassing system. Ito na yung kabuuan ng ating tinatawag na AES. Ipinakita rin ng COMELEC kung paano gagana ang mga vote counting machines at maging ang proseso ng pagboto ng mga botante. Sa mga lugar na gagamit ang Voter Registration Verification System o VRVS machines, dito unang lalapit ang mga botante upang maberipika ang kanilang impormasyon sa pamamagitan ng fingerprint scanning. Kapag naberipika na ang kanilang impormasyon, saka bibigyan ng dummy ballots ang mga botante sa mock elections. May dagdag dyan, yung VRVS. Bago yan. That was not used in 2016 and it will be used in a limited way sa darating na 2019. Pilot test lang yan. But kasama na yan doon sa ating mock election exercise, no? Attorney Reg, pinapayuhan ang mga botante na full shade ang gawin sa pagpili ng kanilang mga ibobotong kandidato. Gaya ng proseso sa nakaraang halalan, maglalabas ng voter's receipt ang vote counting machines pagkatapos ipasok ang dummy ballot. Maglalabas din ito ng 8 kopya ng election returns pagkatapos makaboto ang lahat ng kasali sa mock elections. Magsasagawa rin ng transmission ng election results. Attorney Reg, ayon nga sa COMELEC, layon ng mock elections na ipakita ang transparency ng automated election system na siya nga gagamitin sa May 13, 2019 midterm elections. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Attorney Reg. Aiko, itong mock elections na to, no, alam naman natin ginagawa to ng COMELEC parati. Meron pa bang mga susunod na mga scheduled mock elections sa iba't ibang bahagi ng bansa para naman yung mga hindi nakapag-participate ng mga itong darating na mock elections ay makapag-participate naman? Kasi parang information drive na rin to for the COMELEC. Yes, Attorney Reg, but as of today nga, ay yun pa lang yung set date sa January 19 Saturday sa 57 places, chosen places sa buong bansa at 3 nga yung malalaking lugar dito sa Metro Manila, isa sa Quezon City, sa Pasay o sa Pasig at dito nga sa Maynila. But as of now, Attorney Reg, January 19 pa lang yung nakaset date for the mock elections which will be participated ng lahat ng registered voters sa mga piling lugar. Tapos, Aiko, kung hindi sila registered voter doon sa lugar na yun, pwede naman silang umattend din, no? Para magkaroon sila ng information kung paano gawin yun.
Yes, Attorney Reg, actually ina-encourage isa nga itong information drive na makita rin ng mga botante o kahit ng mga magpaparehistro pa lang ng mga voter o ng mga, yun nga, mga botante sa susunod na eleksyon o yung mga magiging 18 years old pa lang na i-witness itong ganitong klaseng mock elections para mamulat sila kung ano yung proseso na ginagawa tuwing merong automated election system sa bansa. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat ng live mula sa COMELEC sa Maynila. Hinikayat ng National Youth Commission ang higit sa 3 milyong kabataan na bumoto sa darating na 2019 o May 2019 midterm elections upang mailuklok ang anilay karapat-dapat sa pwesto at magsusulong ng karapatan ng mga kabataan. Ito ang balita ni Joannan. 4 na buwan bago ang halalan sa Mayo, nanawagan ng National Youth Commission sa mga kabataan na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Hiniling ni NYC Commissioner Victor Del Rosario ang pakikipagkaisa sa eleksyon ng halos 30 milyong mga kabataang botante upang mailuklok sa pwesto ang anyay mga karapat-dapat na maging lider ng bansa. Dapat wag tayong mag-inarte at napakamakapangyarihan ng boto mo. Ang isang boto pwedeng magpanalo ng mabuting kandidato, ang isang boto pwedeng magpatalo ng masamang kandidato. Ang isang boto ay para sa pagbabago. Payo ni Commissioner Del Rosario sa mga kabataan, piliin at suriing mabuti ang ibobotong mga kandidato. Dapat din aniyang tiyaking maaasahan at may maayos na track record ang mga ito. Dapat ding siguruhin na hindi ito nasangkot sa anumang kaso ng korupsyon, may karanasan na sa pagseserbisyo sa publiko at ang pinakaimportante ay may youth agenda. Sa datos ng NYC noong nakaraang barangay at SK election, nasa 70% lamang ng mga kabataan ang bumoto. Sa obserbasyon ng NYC, marami sa mga kabataan ang hindi bumoboto dahil sa kakulangan ng impormasyon at pahirapang sistema ng botohan. Baka nawawala ng gana. At 3, alam niyo naman po natin sa ating proseso, talagang maraming dapat i-improve yung facilities. Samantala, ilan sa mga kabataan ang nagsabing boboto sila sa paparating na halalan, ngunit tila wala namang interes ang ilan. Para sa atin naman din po yun Para sa ikagaganda natin yung dapat din iboto. Para sa sa magandang sa magandang kinabukasan ng mga sa bayan. Wala naman. Basta hindi ako naboto. Di pa po ako nakarehestra. Isinusulong rin ng NYC ang pagtatatag ng Department of Youth Affairs na tututok sa mga proyekto at programa para sa mga kabataang Pilipino. Joanano, UNTV News and Rescue, Quezon City. 3 Pilipinas sa Thailand hinuli dahil sa paghihingi ng pera para sa Peking Children's Charity Foundation ayon sa Thailand Police. Ito ang balita ni Cherise Longboe. 3 Pilipina ang inaresto ng Thai Police kahapon ng umaga sa labas ng isang restaurant sa Petrakul dahil umano sa panghihingi ng pera sa mga turista. Ayon sa Thai Police, bukod sa walang naturang work permit ang 3 Pinay, ay hindi umano rehistrado bilang isang lehitimong foundation ang Children's Joy Foundation na umano'y pupuntahan ng perang nakokolekta ng 3. Kinilala ang mga ito na sina Belinda Austria Toledo, 55 taon, Jessica Bayutas Ortega, 50 taon, at Ruthie Espina Babila, 38 taong gulang, na mga kinatawan umano ng naturang foundation. Nakuha sa mga ito ang 2 kahon ng printed donation leaflets, 10 booklet ng mga pangalan ng donors, 1 gitara, 5,690 baht cash o katumbas ng 9,400 pesos at iba pang mga gamit. Ayon sa police report, habang ang isa ay tumutugtog ng gitara, ang 2 naman ay nangongolekta ng pera sa mga turista na ayon sa kanila ay upang suportahan ang mga batang nangangailangan. Ngunit sa investigasyon ni Police Colonel Apichay Kropet, Chief ng Pattaya City Police, hindi umano umiiral ang nasabing foundation sa kanilang bansa. Makikita sa passport ng 3 Pinay na sila ay pumunta sa Thailand bilang mga turista at walang hawak na dokumento na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa ng fundraising sa bansa. Umamin naman ang 3 na mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang ganitong klase ng pangongolekta sa iba't ibang bahagi ng Thailand. Napag-alaman din na hindi lamang sa bansang Thailand nang hihingi ng pera ang Children's Joy Foundation kundi maging sa Hawaii, Chicago, USA, Canada, Japan at maging sa Brazil.
para umano sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Pilipinas ang perang nakokolekta ng foundation. Duda naman dito ang ilang Pilipino sa Hawaii sa ginagawa ng umano'y charity group. Kasi sa akin, mas maganda kung idadaan na lang sa government. Hindi yung kasi malay natin kung saan napupunta yung pera. Kung sa government, alam mo na, mas sure ako. Samantala, sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang kampo ni Apollo Kibuloy na ayon sa website ng Children's Joy Foundation ay tumatayo bilang founder nito. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion, hindi pa nakarating sa kanilang kaalaman ang pangyayari. Magbibigay na lamang sila ng pahayag matapos mapag-aralan ang sitwasyon. Sa opisyal na pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ay sinabi ni Consul General Val Roque na bibigyan ng tulong ang mga nahuling Pilipina alinsunod sa international practice. Umaasa ang Embahada ng Pilipinas dito sa Thailand na hindi na masundan ang ganitong kaso na kung saan nahuhuli ang mga Pilipino dahil sa mga iligal na gawain. Unang-una, labag ito sa batas at nakakasira rin sa imahe ng mga OFW dito sa Thailand. Charis Longbowen, UNTV News and Rescue, Bangkok, Thailand. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing nakaranas ng gutom batay sa 2018 fourth quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Ito ang balita ni Rosalie Co. Isinalaysay ni Aling Norma Piyang na noong nakatira pa sila sa Cavite, may mga pagkakataong 2 beses lang sila kung kumain ng mag-anak niya sa isang araw dahil sa hirap ng buhay. Tanging asawa niya lang ang naghahanap buhay noon bilang isang security guard at 4 ang kanilang anak. Subalit ngayon, kumikita na rin siya bilang tauhan sa isang eatery at ume-extra bilang tanod ng kanilang barangay. Kung siya ang tatanungin, ang pagkakaroon ng mas maraming hanap buhay ang dahilan kung bakit magaan-gaan na rin ang pamumuhay ng marami ngayon kumpara noong mga nakalipas na panahon. Mas marami na po ngayong may trabaho kaya hindi na po masyado hirap ang mga tao ngayon. Batay sa fourth quarter 2018 Social Weather Survey kung saan tinanong ang 1,440 respondents sa buong bansa, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing nakararanas sila ng gutom. 10.5% o tinatayang nasa 2,400,000 pamilya ang nagsabing dumaan sila sa involuntary hunger sa nakalipas na 3 buwan. Involuntary hunger ang tawag sa kakulangan ng pagkain. Mas mababa ito ng 2.8 points sa 13.3% o 3.1 million families noong September 2018. Dahil dito, naitala sa 10.8% ang hunger rate sa buong bansa para sa taong 2018. Mas mababa ng 1.5 points noong taong 2017 at pinakamababang annual average hunger rate mula taong 2003. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang ulat na ito ng SWS. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, bunga ito ng tunay na mithiin ng Duterte administration at magdo-double time ang pamahalaan upang mailaan ang natitirang panahon sa termino ni Pangulong Duterte na itaas ang antas ng pamumuhay ng mas marami pang pamilyang Pilipino at maiahon sa kahirapan at gutom. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Humihirit naman ang ilang food manufacturer na makapagtaas ng presyo sa kabila ng pakiusap ng Department of Trade and Industry o DTI na mag-rollback o tapyasan ang presyo ng kanilang mga produkto. Ito ang balita ni Monokson. Pinakiusapan ng Department of Trade and Industry sa ginanap na National Price Coordinating Council meeting ang mga manufacturer na magbaba ng kanilang presyo. Partikular ang mga manufacturer ng condensed milk, biskwit, juice at mga canned goods gaya ng corned beef at sardinas. Ayon sa DTI, mababa na ang presyo ng raw materials at ingredients kaya't makatwiran lang na magbaba na sila ng presyo. Subalit sa kabila ng price rollback na pakiusap ng DTI, tumutol ang mga sardine manufacturer dahil mataas pa daw ang presyo ng tamban. Mula sa 19 pesos kada kilo, umakyat na umano ito sa 32 hanggang sa 34 pesos kung kaya't imposible na magbaba ng presyo. Yung cost nila hindi sa oil eh. It's not because of oil, it's not because of train, kundi ito yung main ingredient which accounts for 47% of their production costs, which is fish.
Hindi naman nakiusap ang mga canned meat manufacturers na magtaas. Subalit, posibleng tumaas ng 3 hanggang 6 na piso ang mga dilatang karne kung mapipirmahan ang rice tarification bill. Isa sa kondisyon sa naturang panukalang batas ay ang pagtaas sa taripa ng imported na karne mula 5% sa 40% kapalit ng pagbaba ng taripa sa bigas. The recommendation is to defer the suspension of the 40% to 5%. In other words, nasa 5%, i-defer yung pagbalik sa 40%. Pending also the review of the overall, tariff program. Kasi what might happen is that 5% may not necessarily or revert back not necessarily to 40 but maybe in the more correct tariff rate. Samantala, wala namang nakikitang masyadong magiging epekto sa inflation ang implementasyon ng excise tax ngayong taon. Ayon sa DTI, maliit na porsyento lamang sa presyo ng mga bilihin ang epekto ng train law. Pero ayon sa mga supermarket owner, posibleng bawiin ng mga manufacturer ang ipapataw na dagdag buwis sa mga produktong ibinebenta nila. Whether they want to increase because they don't want to shoulder the increase in excise tax on gasoline and fuel prices, then, we will see some price increases, adjustments, di ba? Naniniwala ang mga economic managers ng Pangulo na hindi masyadong magtataasan ng presyo ng mga bilihin sa mga unang buwan ng taong 2019. Anila, tinatayang nasa 4% lamang ang itataas ng inflation sa unang quarter ng taon. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Makati City. Ngayong 3 na ang iconic Wish buses, ilang mga local artists ang nagpahayag ng pagnanais na muling makapag-perform sa mga ito. Habang isang sikat na foreign artist naman ang nais ring ma-experience ang Wish Bus Hollywood. Ito ang balita ni Grace Cassie. Iba't iba ang kwento ng bawat artist na nakapag-perform na sa iconic Wish Bus. Isa na rito si Jaya na tinaguriang Queen of Soul. Hindi umano niya malilimutan ang unang pagkakataon na sumakay siya sa Wish Bus. Kaya ang wish niya, magapag-perform uli. It's nerve-wracking. Alam nyo kayo, talagang nakaka-nervous yung Wish Bus. But I'd love to do it again. If I'm invited and I get another opportunity, I would love to do it again. Ang Asia's pop sweetheart naman at si Julian San Jose, tila dream come true daw ang kanyang unang pagsakay sa Wish Bus. Pinangarap ko po na makaperform sa Wish Bus. Curious po ako before kasi medyo narinig ko yung Wish Bus. Sabi ko parang ang saya mag-perform kasi nga ang ganda ng concept na sa loob siya ng bus. Either umaandar siya or nakatigil lang siya sa isang lugar. Hopefully, this year makapag-Wish Bus ulit ako. Ikinuwento naman ni Kakay ang kanyang experience sa Wish Bus. Sarap mag-perform sa loob ng bus kasi ang ganda ng acoustics niya. Ang ganda ng tunog mo, ang linis. Hanap lang yung Wish Bus. Bilib na bilib ako. At ang foreign singer na si Lucas Graham na kumanta ng sikat na 7 years, wish na makapag-perform sa Wish Bus USA. So I think I'm gonna have to find the Wish Bus in Los Angeles when I go back. Hindi na mabilang ang mga artist na nakapag-perform sa iconic Wish Bus, mapa-local man o foreign artist. Ngayon kumakanta ako and I get to help other people with the help of Wish. So sobrang thank you. Karamihan sa kanilang mga Wish-exclusive performance humakot ng million views sa YouTube. Sa katatapos lang na Wish Awards, inilungsad ang ikatlong Wish Bus. It's more sophisticated than the first one. Nakdagdag na din ng LED, so meron na ding LED sa likod and then nakapasok na yung LED natin and then a bigger table and more microphones. Mas nag-upgrade tayo ng ating mga equipment na ginagamit, including our recording, which is of course alam naman natin nagbabago lagi yung technology, but we're maintaining the quality and we hope that it's going to be a better one. Ito ang pangatlong Wish Bus na talaga namang kagigiliwan hindi lang ng mga singer kundi ng mga wisher. Dahil gaya ng dalawang Wish Bus ay high-tech din ang mga gamit na dinala dito. At gaya nga ng sinabi ni Kuya Daniel Razon, malay nyo isang araw makita nyo na lamang sa inyong mga probinsya na nariyan na ang Wish Bus sakay ng inyong mga paboritong singer pag maghatid ng saya. Grace Cassie, UNTV News and Rescue, Philippines.
Mahigit 600 mga residente sa Taguig City ang natulungan sa medical at dental mission ng UNTV at Kamanggagawa Foundation kahapon. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Maagang dumating sa Dueñas Gym sa Barangay Central Signal Village, Taguig City, ang 68 anyos na si Lola Brenda King. At kahit idinadaing ang pananakit ng kanyang balakang at mga tuhod, sinikap niya na makarating sa medical at dental mission ng Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV sa Barangay Central Signal Village, Taguig City. Nais ni Lola Brenda na maikonsulta sa doktor ang kanyang mga dinaramdam at ang 2 apo na mayroong ubo at lagnat. Matapos masuri ng doktor, binigyan sila ng mga bitamina at mga gamot. Sa tanda natin, kailangan natin magamot. Ngayon, pagkakataon ho namin ngayon dahil may libreng medical mission dito sa Taguig, sa Signal, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil gaya namin na mahihirap, nakakalaking tulong sa amin na mabigyan kami ng kunting tulong. Si Lola Brenda at ang kanyang mga apo ay kabilang sa mahigit 660 natulungan sa iba't ibang services sa medical mission sa barangay. Lubos po kaming nagpapasalamat sa tulong, serbisyong medikal na naigawad po lalong-lalo na sa mga mahirap naming residente dito po sa aming Barangay Central Signal Village. Uulitin ko po, maraming salamat po, Brother Eli Soriano. Bukod sa mga pasyente, ikinatuwa rin ng mga volunteer doctor na makabahagi sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Brother Eli and Brother Danya, thank you very much kasi kung hindi kayo nagbibigay ng serbisyo ganito, hindi ako makakasama. Hindi rin ako makakapag-serbisyo sa mga tao. So, maraming salamat po. Payo naman ang ilang volunteer doctor ngayong panahon na marami ang may sakit ng ubo at sipon dahil sa mga virus at bakterya. Uminom ng maraming tubig at kumain ng mga prutas na napapanahon. Sherwin Kulubong, para sa Serbisyong Kasangbahay.